Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Ito nga pong araw na to ito nga po yung araw na kung saan nung una po kasi ay wala rin naman po sa isip ko na tatayo ako rito sa unahan or magpapatotoo. Hanggang sa nakaraang linggo po ay nag-message po sa akin ng Ate Bebe na sabi ho sa akin, Israel, sa August 24, ikaw yung mag-testimony. So, sa akin po, sa kalooban ko, parang nagulat ho ako. Kasi hindi ko po expected na, hindi ko ini-imagine na magsasalita ako dito. Nang sabi ko kay Mama, sabi ko, Ma, nag-message sa akin si Ate Bebe. Sabi niya, ano sabi? Magte-testimony daw ako sa August 24. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko ron. Nasabi niya, ikaw naman at ang Panginoon na nakakaalam niyan. Kayo yung may ugnayan niyan. So, hayaan mo, idalangin mo, sabi niya gano'n. Hayaan mo na ang Panginoon ng Holy Spirit ang manguna sa iyo habang nagsasalita ka ron sa una. Kaya nga ho, dito ho ako na pinapatotoo kung paano ho ako nagsimula, kung paano ho ako tinuruan at dinisiplina rito sa church na to. Nung nagsimula ho ako dito ho, buo nga rin ho ako ng Miracle Academy Batch 3, 2001. So, naging classmate ko rito sila Marian, sila Hani po. So, isang taon lang ho ako rito sa Miracle Academy, then nag-step up na ho ako sa grade 1 dahil nga ho sa edad ko na dapat sa grade 1 na ho. At doon nga ho ay sa pag-aaral ko rito is na naturuan kung paano bumasa ng kasi nung sa dito ho ay hindi lang ho talagang ang itinuturo yung purong academic, is tinuturo rin ho kung paano meron din kaming tinuturo na mga Bible verse. At doon ho kami nagsimula hanggang sa dito sa Sunday school ho, ang abutan ko ho na unang nagturo ho sa amin nun sila Ate Julian, ang anak ho ng Lola Nilda, at sumunod ho na nagturo, na-assign na magturo sa Sunday school sila Kuya JF ho. At doon ho nagsimula yung pagtuturo, pagdidisiplina, kung paano tinuruan kami manalangin, kung paano tinuro yung tithes and offering doon sa aming mga kabataan na mga kasabayan ko ho, yan sila Jonathan ho. Hanggang sa, doon ho kasi sa looban, sa Villamayor compound, marami ho kami doon. Sila Ate Yoli, sila Ate Bingbing, sila Auntie Vilma, kami ho. Hanggang nagkaroon ho ng utos mula sa ating Pastor Boy na magkaroon ho ng gawain tuwing Huwebes doon. Bukod ho yung mga bata, kabataan at yung mga elders. So, every Thursday, doon kami sinimulan ho ng Panginoon na mga alas 5 hanggang alas 6 mag-start na kami. Ang nagtuturo ho sa amin noon, ang Sister Yoli ho, na asawa ho ng Kuya Dani. Ayun po yung nagtuturo, tsaka ho si Ate Annalyn na wala na ho rito yung taga Mindanao ho nga ho yun. Hanggang si Ate Yoli na lang ho yung nagturo. At doon ho, sa gawain ho, talagang wala hong akapela lang, kumaanta lang ho kami, nagpa-pray, tas nagtuturo. Hanggang nagkaroon ho ng desire sa aming mga puso na na mag-aral kami ng dito nga ho sa church na tumugtog. Ang mga kasabay ko ho, si Daniel, si Jonathan, si JC ho, ang anak ho ng Ate Ellie, at ako ho. Hanggang ang sabi nga ho sa amin ng Ate Yoli na, pumunta kayo doon tuwing Sabado kasi maganda yan na mag-aral kayo ng kung paano tumugtog. Magagamit niyo yan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Makapaglingkod kayo, sabi niya gano'n. Hanggang sa yung dumating nga ho ang Sabado, pumunta ho kami rito ng maaga. So, naghintay kami, masyado ho kami maaga, wala pa pong tao noon. Hanggang sa yun nga, doon ho kami nagsimula. Kaya nga sa bahagi ko ay talagang napakalaking bahagi ang naging mentor ho kasi namin noon is si Ninong Jomar at ang Kuya DJ ho, anak ko ng Ate Raquel. Talagang naging
Doon kami tinuruan. Una ho kasi, sabi nga ho sa amin, pag maaga kayo, tapos, nakita nyo yung yung mga instrumento kasi ho dito sa instrumento, kada Sabado talaga pagka pupunta kami, may mga alikabok kasi nga ho, minsan may mga, may mga pupuho ng pusa dyan na alikabok. Sabi nga ho ng Kuya DJ, nung tsaka ng Jomar, doon nyo simulan. Pag nakita nyo na, madumi, maalikabok yung mga instrumento, punasan nyo, doon kayo magsimula, sabi niya sa amin gano'n. Kumbaga, parang, hindi lang kung ano yung hawak mo na instrumento, doon ayun lang yung aayusin mo. Hindi. Pag nakita nyo lahat kung organ, gitara, ganyan, sabi niya gano'n. Doon yung simula. Kada punta ho namin, talagang, ililinisan namin yan. Doon kami nagsimula ni Jonathan, maaga ho kami. At doon hanggang sa natuturuan na ho kami. At nagsimula kami sa pagpapractice. Nakijoin kami sa pagpapractice ho ng mga choir, and talagang yung mga official na tumutugtog po, sila Ninong Jomar, yun, sila Ate Malu nun. Hanggang sa doon, nagagamit na ho kami, kahit sa practice lang ho. Talagang yung puso namin sa pagtugtog is, doon pa lang, pag nakakatugtog kami, nakapagsalitan kami ni Jonathan. Talagang masaya ho na nakakatugtog ka, nagagamit mo yung binigay sa iyo na talento ng Panginoon para sa kanyang kalagayan. Kaya nga nung nagpatuloy kami, at yun nga ho, na sa mga krusada, na sumasama kami, kahit ho sa kahit nga ho dun sa nasasama kami sa mga krusada, dun sa set up, dun rin ho kami talagang nagsimula, hindi kung sunod lang ho kami kung anong iutos na ganito, i-set up, ganyan. Maraming ho mga crusade ang aking nasamahan at sa malalayo, maging sa bahayan ng Bato and sa Pasakaw ho, at marami sa Tondo. Halos lahat ho ng sunod-sunod ho ng crusade nun is nasamahan ko. Tapos doon nagagamit ho kami, bago po kasi noon ho, di ba, ay kahit naman ho ngayon na bago ho magsimula ang crusade, nagkakaroon ho ng panalangin. Noon ho, talagang pagka yung bago magsimula yung crusade, yung panalangin, talagang yung tugtog, may instrumento ho talaga. At doon, nagagamit kami, kahit doon sa pagtugtog ako po, ang hawak ko po kasi noon is drum. Dalawa ho kami ni Jonathan. Pero, yun nga ho, sa aking sarili, aminado naman ho ako na hindi ako naging consistent. May mga araw ho, may mga buwan na hindi ako nakakapag-practice, na nawawala ako. Hanggang sa dumating nga ho yung nung pagka-graduate ko ho ng 4th year, nag-decide ho muna ako na mag-stop noon. 2012 po, yun. Nag-stop po muna ako, hindi muna ako nagtuloy noon sa may college. So, sakto naman ho, yung taon na yun, talagang doon ko ho talaga binush yung yung pagsunod ko sa maging sa nakasama ho yan maging sa paggagawa ho ng streamer. Kami nila Noah noon sa may Morong, kasi nung time na yun is lalabas ho papuntang bayan ng Bato ho sa Camarines Norte ho pa yun. Doon po sa bayan. Yung mga lumang streamer ho ay kailangan ng kailangan na ho ng palitan. So, ang dami ho, iilan lang naman ho kami gumagawa. Kaya, wala ho umuwian. Hando ho kami sa Morong noon, wala ho umuwian. Siguro, 1 linggo ang sa amin noon, ang nagbabantay sa amin noon si Kuya Arnel. At meron nga ho doon na nakakatuwang pangyayari is, habang ho kami ng streamer, yun sa amin ho, ang sa amin lang ho is matapos yun, paggagawa, wala ko kaming iniintindi kung ano yung kakainin namin ron. Hanggang sa, at nakakatuwa ho, alos 1 linggo ho, mula Lunes hanggang Biyernes, ang ulam ho namin nun is sardinas. Maglalabas ho ang Kuya Arnel, sabihin na
oh, ito, ulam natin. Luto na, sabi niya ganun. Pagtingin namin, sardinas. So, iba-iba ho. Umaga, yung sardinas lang, lalagyan lang ng toyo, kalamansi. Sa tanghali, sardinas na may itlog. Tapos sa gabi ho, sinigang na sardinas. So, sa amin ho, hindi naman namin ho iniintindi. Basta kami, kakain, tapos gagawa hanggang sa matapos ho namin yung streamer na yun. Halos nasa 20 plus na streamer ho yung nagawa namin. No? At doon nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga ganung pagkakataon ay nakakabahagi ako sa kalahatian nito ng Panginoong Hesus. Kaya nga, at nung yun nga, tuloy-tuloy, at yung sa mga ganong pagkakataon, talagang nandun ho rin yung aking yung puso sa paggawa nun. Hanggang sa yun nga ho, dito ho sa church, pagkatapos ng gawain, yung simpleng pagliligpit ng upuan, simpleng paglilinis. At nga, yun nga, lalo ho nung kinuha na ho ng Panginoon ang brother hapon, ang mama hapon, talagang every Wednesday ho, nagsasalitan ho kami ni Papa dito sa pag-aayos ng upuan tuwing Miyerkules. So, madalas, sasabihin sa akin ni Papa, sasabihin niya, Israel, sabi niya ganun, baka hindi ako makauwi ng maaga mamaya, ikaw muna ang mag-ayos sa sambahan. So, nung college na ho ako noon, talagang pag-uwi ko, papahinga lang ho saglit, tapos yan, papupunta na ho ako dito. Minsan naglalakad lang ho ako kasi minsan wala na rin akong pumasahe. Malapit lang naman ho, lakarin ko na lang ho. Tapos yun, tuloy-tuloy na every Wednesday, sa ganung paraan lang ho, is talagang nakakabahagi ako. Naalala ko nga ho yung sinabi ng Pastor Boy nung nabubuhay pa siya, sabi niya is, ano bang bagay yung ginagawa natin sa Panginoon? Maliit man yan o malaki, pag-aayos man o paglilinis, ay talagang isang pabor na para sa Panginoon yun. Kaya nandun ho, talagang natutuwa ako. Wala akong nasasabi na kahit ano. Basta kung ano yung ipagawa, yun lang ho ako. Hanggang sa dumating na ho yung college ko, doon mas naging medyo inconsistent na rin ho nung panahon na yon. Medyo nawawala-wala na rin ako. Pero pinipilit ko kasi may pasok po kami ng Sabado noon. So hindi ho ako minsan nakaka-attend ng practice dito. Pero pinipilit ko ho na maka-attend din hanggang sa nagamit ho. Hanggang sa yun nga ho. Na 2015, asawa ho ako. Edad ho na 20 years old. Asawa ko, ang napangasawa ko is yung classmate ko ng college. At ayun naman ho, naging maganda naman ho yung pagsasama namin. Talagang naayos, nabasbasan kami rito kasi yun nga, lumagpas po nga kami sa nagawa ho kami ng kasalanan. At yun po, naging bunga, nabuntis ho siya. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos at naisaayos yun, nabasbasan ho kami rito. At yun nga, yung naging bunga, yung kasama ko ho yung anak ko na si Azriel Jan. So binigyan ako ng isang anak na talagang napakabait, napaka-sweet. At yun nga, naging maganda naman ho pagkasama. Doon ho kami nakatumira sa may Pasig noon. Sa pinagbuhatan Pasig po. Doon ho kami nagsama. Kasi ho, nung sakto naman ho, nung nabuntis ho yung nanay nga ho nung anak ko is, graduation ko na ho noon. So, madaling salita ho, na-graduate ako. After ko graduate, talagang siguro, hindi na ako nagpahinga or nag-apply na ako agad daw ng trabaho noon. Kasi ho, siya ho kasi pagkatas niya mga anak, nag-aral pa ho siya. Tinuloy niya ho yung pag-aaral niya habang ako ho ay nagtatrabaho. Siya naman ho nag-aaral. Dahil kinausap nga ho ako nung magulang niya na sabi,
sige, susuportahan ko pa rin siya sa pag-aaral. So, magtulungan tayo, sabi niya ganun sa akin, Ryan. Magtulungan tayo, magtrabaho ka, magtulungan tayo, tapos patapusin natin pag-aaral to si Jamaica. So, pumayag naman ho ako. Hanggang sa yun nga ho, nabasbasan ho kami. So, hanggang basbas lang ho. Dahil nga nung magdi-decide na ho kami na lakarin yung aming papel, kinausap rin ho ako nung tatay niya. Kasi ho siya nag-iisa ho lang babae sa pamilya niya. So, 5 ho sila magkakapatid, siya lang ho ang nag-iisang babae sa gitna. Kami rin ho ay 5 rin, ako sa gitna. Hanggang siya, kinausap po ako ng tatay niya. Sabi niya, wag daw muna asikasuhin yung papel namin para maging legal na nga ho. Dahil nga nabasbasan naman ho kami rito, may witness na rin. So pagkatas namin ayusin yun, pirmahan na lang. So kinausap po ako ng tatay niya, kami, na wag muna. Kasi ho, syempre sa mga tatay talaga is, kung nag-iisa ho siyang babae, ang gusto ho nun, may pride ho sila talaga eh. Ang sabi ho ng tatay niya sa akin, sabi niya, gusto ko, pag graduate yung anak ko, yung apelyido ko pa rin yung makikita ko doon sa diploma ng anak ko. Kung aayusin nyo na yan, tapos may iba na ng apelyido, sabi ho sa akin, siyempre, apelyido mo na yung may lalagay ron, sabi sa akin gano'n. Pumayag naman ho ako, sige, sabi ko gano'n. Sige po, wala namang problema, sabi ko sa gano'n. At pumayag rin naman yung si Jam, doon sa pakiusap ng tatay niya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ho, hanggang sa nalimutan na. Graduate ho yung si Jamaica. Graduate ho siya. Hanggang sa, siyempre ho, sa mag-asawa, hindi may iwasan nandyan yung pagtatalo. Nandun yung pagsubok na darating kayo sa punto na maghihiwalay. At yun nga ho, naghiwalay nga ho kami, 2022. Nung na yun, talagang marami ho kaming pagtatalo. Nauwi sa sigawan, pero hindi naman ho umabot sa sakitan. Bagamat na siya ho, dumarating sa point na pag naiinis, talagang makakapanakit. Pero, salamat po sa Panginoon dahil sa mga ganong pagkakataon, hindi niya ako hinayaan na maging mabigat yung kamay ko. Nirespeto ko pa rin. Hanggang sa, yun nga, maraming nangyari. Maraming pagtatalo hanggang sa hindi na maintindihan ng isa't isa. Kasi nangupahan ho kami ron sa Pasig. Ang inupahan po namin is malapit ho, pinili ho talaga namin na malapit ho dun sa kanila. Kasi nga ho, may panggabi ho ako noon, tapos yung nanay ho niya is pag-umaga. So, kaya ho talaga namin pinili makumahan dun sa malapit sa kanila para ho pagka wala kami, iiwan namin ho yan sa biyanan ko, sa mga lola niya, lolo. Kasi nandun lang ho. Kaya, nangupahan kami hanggang sa doon, hindi na talaga mag-aayos. Dumating ho kami sa point na magkasama ho kami sa isang bahay. Kasi nangupahan nga. 2 buwan ho, 2 buwan hindi kami nag-uusap, pero magkasama ho kami sa isang bahay. Ganun ho katindi yung talagang aming pag-aaway. Kasi marami na hong kaysa daw may mga pagkakataon ho kasi na nag-aaway kami kasi nga yung nanay nga ho nung anak ko minsan darating ng madaling araw. Minsan hindi ko makontrol. Kaya nga sabi ko sabi ko kung sa ibang lalaki ka napunta, baka pag bukas pala ng pintuan, sinapok ka na. Pero sa akin, sabi ko, iniintindi kita. Tapos minsan, ang nakakaano lang ho, yung ang masakit lang ho kasi bilang isang Kristiyano, yung sasabihan ka po na pagka yung sumagot ka, lumabang ka. Ganyan ba yung Kristiyano? Ganyan ba umasta? Ayun ho yung masakit sa akin na sabihan ng ganon. Parang sa akin, wala akong panlaban. Ano ba dapat kong gawin? Hindi ko handle hanggang sa, kasi ako,
sa ano, hindi ho kasi ako mahilig magsabi kila mama. Pagka may problema ho kami mag-asawa, hindi ako nagsasabi. Pagka umuwi ho ako doon, tatanungin ho ako ni mama, ano Rael, kumusta na kayo ni Jamaica? Kumusta yung pag-isama nyo? Ako, ang lagi kong sagot, okay naman ma, ganyan. Nasaan siya Ba't hindi mo kasama ngayon? Sinasabi ko ho is, hindi may pasok ma. Totoo naman ho may pasok. Minsan may karon ho siya ng pasok na paglinggo hanggang sa, ayun nga ho, kinausap niya na yung tatay niya. Hindi ko naman ho alam na kinausap niya. Umuwi ho kasi ako noon dito sa Angono dahil umuwi ho ako dito. Minsan Sabado ho ng gabi kasi pa-practice ho. Tapos hanggang kinabukasan, Linggo ho ng hapon, bumabalik ako doon. Hanggang sa kinausap niya nga po yung tatay niya na sabi niya, makikipaghiwalay na nga ho sa akin. Kasi hindi niya na daw ako gusto. Ang dami pa. Hindi ko alam kung ano yung napag-usapan nila hanggang sa minessage ako ng tatay niya. Pumunta daw ako ron, mag-uusap. Pumunta ho ako doon na mag-isa. Kinausap ko yung kinausap ko ng tatay niya, nandun yung buong pamilya niya, tito niya, tita, mama niya, mga kapatid niya. Ako lang ho nag-iisa doon. Hanggang sa siyempre ako ho is, hindi na ako parang bumoses pa or nagsalita pa. Kasi alam ko naman na kahit anong sabihin ko, parang at the end of the day, sila pa rin. Kumbaga, wala na. Kahit nga ho nung marami hong sinabi ho sa akin na masasakit na salita. Hindi lang ho sa akin, pati sa magulang ko. At yun, hindi ko ho matanggap. Kasi sabi ko, okay na sa akin na pagsalitaan niyo ako, wag lang ho yung magulang ko. Marami, hindi na ho nagsalita noon. Hanggang sa, pati ho yung pati ho yung motor na binili ko ho sa kanila. Binawi ho sa akin. Kaya nga, nung time na yun talagang nasa lowest point ako ng buhay ko na back to zero. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umuwi ako sa Angono, dito ko nababa. Dala-dala yung mga gamit ko. Nagulat sila mama. Sabi niya, ba't ang dami mong dalang gamit, anak? Sabi ko, naipaghiwalay sa si Jam. Kinausap ako ng pamilya niya. Ano nangyari? Sinabi ko, lahat. At doon lang sa point na yun na talagang nagsabi ako kay mama kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung mga problema ko sa buhay. Sabi ko sa akin ni mama, magpatuloy ka lang sa Panginoon, anak. Kasi hindi naman liko ang Diyos. Yung mga ginawa mo noon, yung mga ginawa mong pagsunod noon, aalalahanin niya ng Panginoon. Basta magpatuloy ka lang. Hanggang sa umiyak ako kay mama niyo kasi sabi ko, hindi ko kaya. Kasi sa bahagi ko nga lumaki ako na kumpleto yung pamilya ko. Kailangan mo maunhindi, nandiyan yung mga magulang mo. Maging sa bahagi niya kumpleto sila, tapos ang hindi ko matanggap is lumaki ako na kumpleto yung pamilya ko. Lumaki yung dati kong asawa na kumpleto yung pamilya. Tapos yun yung mararanasan ng anak ko is hindi ganun. Ayun yung pinakamasakit sa akin. Habang tinitingnan ko yung anak ko nung paalis ako doon, hinabol niya ako. Umiiyak siya, sabi niya, "Di, saan ka pupunta? Ba't ang dami mong dalang gamit?" Sabi ko, "Punta ka lang mamanak. Kasi kailangan dapat doon ako titira." Bakit hindi? Siyempre, bata, hindi niya maintindihan. So, ang pinaliwanag ko na lang, doon muna ako titira sa Kalamama, sa Angono. Hindi ka na uwi dito? Hindi muna, nak. Sabi kong ganun. Hindi muna kami pwede magsama ng mami mo. Alam mo naman, kasi lagi kami nag-aaway. Pag nag-aaway naman ho kami is, hindi naman namin pinapakita dun sa bata. Pagka mag-aaway kami, sabihan ko dun sa anak ko, "Nak, punta ka muna dun kala mama, kala lola at lola mo. Doon muna." Hanggang sa, ayun nga, talagang dinamdam ko ho yung pag-iwalay namin yun. Kasi
back to zero ako. Hindi ko alam na pakiramdam ko nawala sa akin lahat. Kasi hindi naman yung, ayun yung pinangarap ko na pamilya. Yung nagsisimula ka pa lang, yung sa sarili ko, alam ko, ginagawa ko naman, binubuo ko, sinusubukan ko yung nagsinisimulan mong buuin na pamilya is mawawala rin ng ganun kabilis. Halos pati lahat na apektuhan, no, maging sa pagtatrabaho ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko nun, pero dumadalangin lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, alalahanin mo ako yung mga pagsunod ko dati, kahit sa simpleng ano lang. Sabi ko, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso na matanggap. Sabi ko, dalangin ko rin, Panginoon, na huwag malayo yung loob sa akin ng anak ko. Kasi sabi ko, kahit yung anak ko na lang, kasi hindi, nung ano nga ho, kasi pag nag-aaway kami, dumarating ho sa point na ayaw ho sa akin ipahiram yung anak ko, sa akin, hindi rin ako pumapayag. Hanggang sa dumarating kami magkakabaranggayan. Sabi ko, lalaban ako, sabi ko, hindi pwedeng, hindi mo papahiram sa akin yung anak ko, kasi anak ko yan eh. Hindi ako tulad ka nung iba na pagka naghiwalay, wala nang pakialam sa lahat. Hindi, talagang dinalangin ko rin sa Panginoon dahil nga malayo, nakuha ko lang ho kasi yung anak ko tuwing Sabado-Linggo, at yun nga, Sabado-Linggo is day off ko rin, wala rin akong pasok, kaya pagka Sabado or ang pag-uusap mo namin, pagka walang pasok o bakasyon, sem break or kung ano mang ganap or ano mang walang pasok, sa akin siya. So, naging maayos naman ho rin yung pag-uusap namin, co-parenting ho kami, na pagka may kailangan ho naman siya, magsasabi sa akin, kung nga, kailangan sa school, wala siya, i-message siya o agad naman ho akong pupunta ron. Pero sa akin ho, nandun pa rin ho yung yung bigat ng yung tabihin na ho natin, nagkaroon ho talaga ako nung sama dahil sa ang dami hong naapektuhan, maging pagtatrabaho ko hanggang sa yung manager ko nga ho nun is, siya na ho mismo nakiusap sa akin na mag-leave nga ho raw ako. Kadalasan ho sa ibang company, pahirapan pa mag-leave. Yun ang pagkakataon ho na yun is talagang yung boss ko ho yung nakiusap sa akin na magpahinga ka muna, Rael, kasi alam naman niya rin na magpahinga ka muna, sabi niya gano'n. Bigyan kita ng 3 araw na leave, idikit mo sa day off mo, 5 araw magpahinga ka. Para ako, hindi naman, kasi nakikita ko, sabi niya gano'n, lagi kang late. Yung trabaho mo, hindi mo na inaayos. Ano ba gusto mo mangyari? Gumanon siya. Sabi niya, hindi naman ako nagagalit. Ang inihiling ko lang sa'yo is, alam ko, mahirap yung pinagdadaanan mo. Pag-leave ka, sabi niya gano'n. 5 araw, idikit mo sa day off, yung 2 araw, para 5. Sabi ko, hindi na ho, sir. Okay po, sabi ko gano'n, ayusin ko na. Hanggang sa akin, talagang pinilit ko na umayos. Ayun nga ho, 2022 ho kami naghiwalay noon. Hanggang sa pag pumasok nga ho ang 2023, talagang umaattend pa ho ako dito. No? At yun, lagi akong sinasabi kay mama. At hindi naman ho talaga nagkulang sa akin si mama na magpatuloy ka lang, anak, kasi darating na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Gumagano si mama. Kasi madalas si mama ko talaga yung nakakausap ko sa ganito. At yun nga, naka-attend pa ho ako sa Bulacan ng crusade ng 3 beses. Hanggang sa na unti-unti, parang nawawalan na ako ng gana noon. Pero dahil ang sabi ko nga ho sa sarili ko noon, sige ka ako, sabi niya gano'n. Kung ayaw mo sa akin, sabi ko gano'n. Kaya ko, sabi ko gano'n. Kaya ko, sabi ko sa sarili ko, kaya ko, gagawa ko susubukan ko uli na bumuo, sabi ko gano'n. Hindi man sa'yo, pero sa iba. yung puso ko ho, is doon nag-focus. Nawala ho dito sa
paglilingkod sa Diyos hanggang sa sabi kong ganun. Pero nung time na talagang dumadalain pa ho ako. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, ang hirap ka ako ng ganito. Kasi nasanay ho kasi ako ng nakamotor pag tatrabaho. Sabi ko, ang hirap ng ganito. Hanggang sa, yun naman ho pala, nung binawi ho sa akin yung motor is, binigyan naman ho ako ng nung binalik ho yung pera. Pero hindi na ho yung buo. Hindi halos wala na sa kalahati. Kasi binili ko ho yun. Kasi binenta ho kasi sa akin yun nung yung motor na yun sa biyanan ko na lalaki. Binili ko yun ng 35,000. Tapos yung binalig na lang ho sa akin is kulang 20,000. Binili ko sa akin. Tapos ayun naman ho yung ginamit ko para makakuha ko ng sarili ko ng motor. Sabi ko nga, nung pagkakuha, ang tagal ho, siguro ho, kasi wala ho naman akong kakayahan noon na talagang kumuha ng cash. Pero dinadalay ko sa Panginoon na ma-approve yung loan ko na yon. Hanggang sa tatlong kasa ho na hindi ako na-approve. Sabi ko ganun, bakit yung kako yung iba, ang bilis. Sa akin, ang tagal. Sabi ko, Panginoon, sabi ko ganun, hindi ho ako sanay na ganito. I-up sa huling apply ko na to kako, sabi ko ganun. Dalangin ko na ma-approve na to. Nung sa huli nga ako, na-approve na ho. Hanggang sana ilabas ko na ho yung motor, kaya pasalamat nga ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng sirriyan. Sabi ko nga, itong motor na to, hindi na to mababawi. Sabi ko, matatawag ko na talaga na sa akin to. Tapos sabi ko nga ho noon, sabi ko, Panginoon, sabi ko gano'n. Alam ko naman, hindi naman gano'n kalaki yung tinataos ko. Sabi ko, tulungan mo ako na hulugan to. Kasi hulugan lang ho yung kinuha ko. At purihin po ang Panginoon, itong na to, is sa January ho matatapos na. At yun nga ho, sabi ko, dalangin ko nga na tulungan niya ako, bigyan niya ako ng source ba, para mahulugan ko yung kinuha ko ng motor. Hanggang sa trabaho, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na-promote ho ako dun sa trabaho ko. So, hindi naman po totally na-promote. Talagang in-applyan ko ho siya. Kasi ho, nagkaroon ho ng open na position, nagkaroon po ng internal hiring, job hiring na mas mataas sa position. Meaning, yung position na is, nasa leadership ka na, mag-handle ka na ng tao. Ganon. At sabi ko ganon. Nung una, talagang natatakot ho ako kasi hindi ho ako sanay sa mga ganong mga interview, lalo na panel interview. Tapos ang i-interview sa'yo is mga director, senior manager ng company. Hanggang sa, sabi ko, sinabi ko ho yung kay mama, sabi ko, Ma, nag-apply ako ng mas mataas na position. Tapos yun nga, sabi ko, sige, sabi niya ganun, nalangin ka na sana ikaw yung makuha. Sabi ko, Ma, kaso ang problema nga, 5 kami nag-apply, sabi ko ganun sa kanya. Sabi, ano naman kung 5? Kaya mo yan. Hindi kasi yung 4 doon, sabi kong ganun, 5 taon na, 7 taon na doon sa may company. Kumpara naman sa akin, 1 taon pa lang ako doon, sabi kong ganun. Sabi niya, ano naman? Sabi niya ganun. Italangin mo sa Panginoon, sabi niya ganun. Hanggang sa, nandun na, nagkaroon ho ng assessment. Assessment ho yung una doon na process. Hanggang lumabas ho yung result. Ako ho yung pinakamababa sa assessment. Lahat ho is matataas. Ako ho yung pinakamababa. E di syempre, napanghinaan ho ako ng loob kasi sabi ko doon pa lang sa assessment parang talo na ako Parang hindi ko na makuha tong position na yun. Sabi niya. E di, balik ho ako doon sa station ko. Tapos parang tumahin ko. Sabi ko, sabi ko, Panginoon, sana sa interview ako naman yung pinakamataas. Yung assessment naman ho kasi is parang 30% lang nung magiging yung pagbabasihan doon sa may criteria kung paano makukuha yung position na yun. Ang pinakamalaki ho doon is yung interview, panel interview. Sabi ko gano'n, ikaw yung kako, Holy Spirit, pangunahan mo ako, sabi ko gano'n. Hanggang sa, na-interview na ho yung lahat. Ako ho yung panghuli, na-interview. So, nagpapasalamat naman ho ako sa Panginoon, hindi ako, tuloy-tuloy, hindi ako na cut off or na choke ba or na bulol.
tuloy-tuloy yung interview. Kasi ang interview sa akin nun is yung director ng Manila site, tsaka yung senior manager ng Manila site. So, syempre, parang nakaka-intimidate ho kasi pagka ganun. Alam mo, tataas na itong posisyon na yun, tapos sila yung haharap sa'yo. Hanggang sa natapos nga ho yung interview, tapos inaasahan ko ho na sa akin, sabi ko, mababaho ako sa assessment eh. Sabi ko, ganun. Parang hindi na. So, kinalimutan ko na ho yun. Sabi ko, kahit may result, ayoko nang hintayin. Kasi parang sa sarili ko, hindi ako pasado. Baka hindi rin ako makuha. Hanggang sa dumating nga yung araw na in-announce na ho, kasi limang ho kami. Puro babae pa ho yung kalaban ko noon. Hanggang sa dumating ha yung araw na in-announce, wala pa ho ako noon sa may office nung in-announce. Nung in-announce ho, ako nga ho yung napili. Kaya pagdating ko ho sa may office, biglang nagpalakpakan ho yung mga tao doon, mga kaibigan ko doon. Tapos nagpalakpakan ho sila, tapos biglang, Rael, congrats, Rael, ganyan. Tapos nagtataka ako, bakit? Anong meron? Sabi ko gano'n. Sabi niya, ikaw yung napili, ikaw yung na-promote, sabi niya gano'n. Tapos, edi pagpunta ko dun sa may station ko, nilapitan ho ako nung boss ko. Sabi niya, congrats Rael, sabi niya gano'n. Ikaw yung napili as senior data associate. So, katulong na kita, gumanon siya. So, ito yung magiging handle mo, gumanon siya. Talagang, tuwan-tuwa ho ako noon. Kasi, hindi ko rin talaga expected na makukuha ko. Dahil nga doon sa may assessment pa lang is, ako na ho yung pinakamababa. So, yun pala. So, naging transparent naman ho yung management. Talagang pinakita ho doon yung naging points namin sa bawat interview, bawat tanong. Meron ganun ho yung scoring doon. So, pagtingin ko ho, talagang, doon sa assessment, mababa ho ako. Pero pagdating ho doon sa may interview, talagang ako talaga yung napakataas. At doon mo sila bumase. Kaya ipinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na nakuha ko yung posisyon na yun. At dahil nga sa ganon, sabi kong ganon, meron na akong motor, meron na akong medyo na-promote ako. Sabi ko, okay na ako. Sabi kong ganon, isa na lang. Yung nga ako yung sa akin nyo. Kasi nandun pa rin sa akin yung galit ko dun sa nakaraan ko eh. Sabi ko, hahanap ako ng makakasawa ko sa buhay. Sabi ko pang gano'n. Hanggang sa, nagkaroon ng pagkataon na meron ho isang doon, katrabaho ko. Naging kaibigan ko naman ho yun, babae. Yung time na ho na yun is parang, eto na, hindi na talaga ako nakapag-focus. Hindi na ho nakaka-attend dito. Wala na ho talaga yung focus ko rito. Focus ko na ho talaga yun sa ginagawa ko. Hanggang sa nakakilala ho ako ng makakasama ko. Sa madaling salita ho, naging girlfriend ko ho. Na talagang, ayun din ho yung dahilan kung bakit din mas napalayo ako talaga sa Panginoon. Aminado naman ho ako kasi inaamin ko sa sarili ko na ayun yung naging kahinaan ko ho. At itong babae na to is hindi ko rin naman talaga expected na magiging partner ko, magiging girlfriend ko dahil nung nakilala ko to, sabi nga sa akin sabi niya, naku, may hirapan ka dyan kasi graduate yan ka ako ng tourism. Tapos nung college yan sa STI, sumasali ng mga pageant yan. Kasi matangkad ho na babae. Sabi ko, hindi, kaibiganin ko na lang, gumanon ako. Sabi ko sa may train. Kaibigan ko, hanggang sa, sabi ko, nag-offer ako sa kanya, sinumotor ho ako noon, sabi ko, hatid kita, tapos sunduin din kita sa bahay niya. Pinatid sundo ko, kinabukasan ho, sinagot ako. Sabi ko gano'n, ayos ba? Sabi ko gano'n kabilis ha. Ito naman ho ay, itong naging girlfriend ko is, talagang single mom ho. Single mom ho. So, parehas kaming may anak. Ang sabi ko nga ho, kasi ayun rin naman ho yung dalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng makakasama sa buhay, yung talaga may intindihan ka ako, na may anak ako, na talaga mamahal din yung anak ko. Kasi ayokong dumating sa point na papiliin ako, sino piliin mo, ako o anak ko. Ayoko yun ng ganon. Hanggang sa ayun nga, binigyan.
naranasan ko, halos dahil nga doon is na imbis na siya yung madala ko dito sa church, ako ho yung nadala. Aminado ako ay naging kahinaan ko talaga. At yun nga, taga Novaliches, Quezon City ho yung babae na yon. Na talagang ang turingan na ho talaga namin is mag-asawa. At ayun rin ho talaga yung dahilan din, isa rin ho yung dahilan kung bakit ho ako nakabalik rito. Dahil nga, ang Diyos ho talaga is kahit doon ko naunawaan na kahit gaano ka-pure yung intention mo, kahit gaano kapakasaya doon sa isang bagay na ginagawa mo, na binubuhos mo lahat, pag hindi ayon sa plano ng Diyos, aalisin ka niya doon. Hindi ikaw or yung tao na yun. Dahil sa madaling salita nga ho, umabot ko kami kasi mid-ho ng 2023 nagkakilala kami. Tapos eto nga lang kung June, at bago pa po yun pala, talagang nung nasa, wala na ako, hindi ako ma-attend. Nakaranas ho talaga ako ng parang, hindi ko kasi pinansin yun eh. Warning na ho pala sa akin ng Panginoon yun. Kasi ho, linggo ho yun, patatandaan ko, linggo ho yun. Pumunta ho ako sa kanila. Kasi nga ho, may schedule kami na magpapalinis kami ng ngipin. Pinuntahan ko siya sa linggo, pinuntahan ko sa Novaliches. Sinundo ko kasi may schedule kami. Pagdating ho namin sa QAB, Quezon Avenue, papuntang intersection, dire-diretso ho ako. Yung nasa unahan ko ho na sedan is, kasi may stoplight ho eh. Bigla hong nag-orange. Pagka-orange ko ho, nag-full stop yung sedan ho. Yung takbo ko ho is nasa 30. Angkas ko ho yung girlfriend ko. Bumangga ho kami dun sa may sedan. Talagang yung pagbangga, yung dibdib ko tumama ho dun sa may motor ko. Tapos nayupi ho yung hulihan ng sedan. Sabi ko, naku, patay. Sabi ko, ganun. Gastos to, sabi ko, ganun. Tapos, pinababa ko yung girlfriend ko. Pagtingin ko sa kanya, namumutla ho. Edi bumaba ho yung yung wasak ho yung yung unahan ng motor, yung unahan ko, yung tapalodo ho ng motor, nawasak ho yun. Sobrang medyo malakas yung pagkabangga. Kasi nayupi ho talaga yung likuran ng sedan. Hanggang bumaba ho yung driver, edi kinakabahan ho ako kasi sabi kong ganun, baka papunta sa malaking to, wala naman ho ako bakong pambayad. Bumaba ho, tapos sabi ko sa akin, matandang lalaki ho yung driver. Tinignan ho yung sasakyan niya, sabi ko, sir, sabi ko ganun, ba't naman ho kayo nag-full stop? Naka-orange pa lang, wala pa nga ho kayo sa may bago mag-yellow box eh. Tapos, tumango lang siya. Tapos sabi niya, asan yung nabangga mo? Sabi ko, eto ho, sir, Tapos may pinindot siya eh, kasi parang may pipindutin ho, tapos angat yung Sinubukan niya lang ho kung gagana pa. So, pag pindot niya ho, gumana pa. Sabi niya sa akin, sige, sabi niya gano'n, mag-ingat ka, kanya-kanya na lang, gumanon ho siya sa akin. Kaya sabi ko, nagtaka ho ako, kaya sabi ko, laking pasalamat ko talaga na gano'n yung na-encounter ko na driver, hindi yung, sa iba po talaga, makikipag-away yan eh. Dadaling ka pa niya sa presinto, kung ano-anong gagawin pa eh, ang dami pang proseso na gagawin. Pero doon ho, tiningnan niya lang kung gumagana yung sa hulihan niya, kung aangat pa, pag pinindot yun. So, gumana, sabi niya, mag-ingat ka, sabi niya gano'n, kanya-kanya na lang. So, kanya-kanya ho, yun. Pero yung gastos din ho, dahil nawasak yung unahan. Tapos, yun nga ho, hindi ko pa ho pinansin yun. Hanggang sa, eto nga ho, dumating ho yung May. Kasi ho ako, dalawang beses lang ho ako nagre-report sa office. Kasi naka-work from home nga po ako. Panggabi ho ang schedule ko. So, etong May ho nga ho, habang pauwi ho ako, kasi naka-helmet ho ako, nakababa yung visor ko. Parang naiinitan ho ako. Ang ginawa ko ho, inangat ko yung visor ko. Dito bandang sa Floodway ho yung papunta ng Fishport. Nalamigan ho yung mata ko. Hindi ko naman ko akalain na talagang habang nagdadrive ho ako, nakatulog na ho ako. Pag aware naman ho ako na pagdating dun sa bandang unahan, may stoplight dun po sa may Fishport. Aware naman ho ako. Pero hindi ko alam sa sobrang antok ko kasi pauwi na ho ako nun eh.
kasi pa umaga, medyo wala pang mga sasakyan. Nakatulog ho ako. Nung paggising ko ho, babangga na ho ako sa likuran ho ng truck talaga. Paggising ko ho, talagang naliko ho agad. Pero bago ko ho nailiko, bumangga na ho. Pero pasalamat ako sa Panginoon, iningatan niya ako. Ang naging injured ko lang po yun dito. Kasi nga na-out of balance ako na ganun ko. Nagkaroon ng crack ng motor ko. Pero dahil nga nailiko, napreno ko, tumama pa rin naman ho sa may truck. Pero hindi mismong sumalpok mismo. Kasi nakatulog ho ako. Tapos naitukod ko nga ho yung aking kamay. Dahil doon, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kabila pa rin ng pagmamatigas ko, patuloy niya akong inaalala, patuloy niya akong inaabot. Iningatan niya ako sa mga ganong aksidente. At nung umuwi ako, sinabi ko kay mama, sabi ko, maganito, ganyan. Sabi niya, bago ka sabi ni mama sa akin, anak kasi, bago ka bibiyahe, sasama mo yung dugo ng Panginoong Jesus. Ayun yung mag-iingat sa'yo. Sabi ko, hindi ko nakakalimutan yun. Hindi kaya warning na sa'yo yan? Kasi hindi ka na nakaka-attend, anak. Ganun siya sa akin. Hindi naman ako nagsalita. Kasi ako talaga hindi naman talaga nagkulang si mama ng pagsasabi sa akin. Noon pa ho, buhay pa ho ang Sister Ocklet. Sinasabi ho sa akin ni mama, anak, hinahanap ka ng Sister Ocklet. At di ka na raw umaattend. Ako naman ho ay sa akin, hindi ako nagsasalita. Nakatungo lang ako. Nak, sabi niya gano'n, hinahanap ka. Ba't ka nga naman hindi na umaattend? Sabi niya gano'n. Hindi naman ako nagsasalita kay mama. Basta pinapainggan ko lang sinasabi ni mama. Hanggang sa, ayun nga ho, pagpasok nga rin talaga yun. Ito nga, ginamit rin ho talaga yung anak ko. Ginamit ho rin talaga yung anak ko. Kasi sabihin yung anak ko, ba't di ka nagsisimba? Tapos sabi ko gano'n, ikaw muna, sabi ko gano'n. Basta magsisimba si daddy. Makikita mo na lang magsisimba si daddy. Tagal pa ulit-ulit kasi sabi niya, hinahanap ka lagi sa akin ng mga ninong ko. Nagsasawa na akong sagutin sila na nandito ka, nandun ka, sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, umatin ka na para ikaw hindi na ako tatanungin. Paulit-ulit na lang gumagano'n siya. Tapos yun nga, isang gabi ho, magkatabi ho kami sa higaan. Sabi niya, ayaw mo ba ako kasama sa simbahan? Gumanon siya. Tapos tumingin ho ako sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi niya, ba't hindi nga nagsisimba? Sila mama naman, sila papa, nagsisimba. Medyo tumuhulo yung luha ko kasi iniisip niya siguro na bilang sa ganyang edad, nakapagsalita ho siya ng gano'n. Sabi ko, hindi. Masaya ako na nakaka-attend ka, nakasama ka lang mama. Kasi ganyan din ako nung bata. Marami ho rin siyang tanong sa akin. Sabi niya, nung bata ka ba, may ganito rin kayo, may Sunday school kayo? Nung bata ka ba, ganito, ganyan. Pinapaliwanag ko naman ho sa kanya para nauunawaan niya yung mga bagay dito. Kasi minsan nga lang ho talaga siya na sa akin. Siyempre, iba ho talaga yung environment doon pagdating sa Pasig dahil iba rin naman ho yung kanilang paniniwala. So, nagpapasalamat naman sa Panginoon dahil talagang nakakasama ko siya. At yun, isa rin siya sa ginamit. At yun nga ho, isa rin talagang, at yung isang dahilan po, yung talagang naging girlfriend ko na taga ng Baliches, ayun din ho talaga yung ginamit ko pang makabalik din ako dito. Kumbaga, dahil ho sa pag-ibig na hinahanap ko, nahiwalay ako dito. At dahil din ho sa may pag-ibig na nahanap ko, ibabalik ho ako ng Panginoon dito. Madaling salita ho, naghiwalay ho kami nung naging girlfriend ko. Pero talagang kasi, may mga plano ho kasi pag pumupunta ho ako sa kanila, natutuwa yung nanay niya sa akin kasi byuda ho yung nanay niya eh. Puro sila ho lahat babae doon. 3 sila magkakapatid, puro babae. Tapos yung nanay niya. Kaya pag pumupunta ho ako ron, tuwan-tuwa yung nanay niya kasi at least may lalaki ron.
Kasi yung sa kabilang bahay, talagang puro adik ho doon. Kasi kaya ho yung bahay nila doon sa Navaliches, talagang kulong ho. Talagang may mga bakal-bakal kasi nga, sa may likod ho nila, pinapasok ho yun. Kaya pag nandun ho ako, natutuwa ho yung nanay niya. Sabi niya sa akin, Rael, mag-stay ka naman dito kahit mga 3 araw, gumagano siya sa akin. At aminado naman ho ako na talagang halos mag-live-in na nga ho kami. Kaya nandoon yung turingan namin mag-asawa na kaya talagang nandun na talagang namumuhay na ako sa kasalanan doon. At yun nga, sa ganun, kahit sa ganun, nakakapag-share pa ako dun sa edad niya. Kasi nanay niya ho, hybrid ho kasi nanay niya. Nagsisimba ho sa Katoliko, nagsisimba rin ho sa may born again Christian. Kaya nasabi kong hybrid. Kasi minsan nagtatanong ho sa akin yan, sabi niya, Rael, sabi niya ganun, totoo ba na di ba hindi naman talaga mahalaga yung relihiyon? Umaganon siya. Ay sabi ko, opo tita, hindi naman mahalaga yun. Kasi wala naman sinabi sa Bible na etong relihiyon ang makapagligtas sa tao. Ano nang sinabi? Walang sukat nila, alang binigay sa silong ng langit na sukat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Sabi ko gano'n sa kanya. Napag-share po kami nung nanay niya. At talagang natutuwa. Kaya pag nandun ako, minsan, sabi nga ho sa akin nung nanay niya, minsan invite kita, sabi niyo gano'n. Attend ka dito sa atinan ko. Umuo naman ho ako noon. Tapos 1 linggo nga ho, tumatawag ho sa akin, iniimbitahan nga ho doon. Sabi ko nga ho sa sarili ko, sa church nga namin, hindi ako ma-attend. Tapos, dyan pa, attend ako. Sabi ko gano'n. Gumawa naman ho ako ng dahilan. Sabi ko, hindi ka ako pwede. Sabi ko gano'n kasi nandito yung anak ko. Hindi ko maiiwan. Hanggang sa, ayun nga, talagang may mga plano na kami. Sabi nga ako kasi sa akin nung ex ko is, gusto niya magpakasal ng secret marriage daw. Tapos, yung dumating po kasi yung tita niya, galing Japan, kinausap po kaming dalawa. Ang sabi po sa amin is, kukunin ho kami. Talagang, pinapasikaso na ho sa amin yung papel. Pag-aaralin kami ng 3 buwan sa language ng Hapon. Kasi yung mga anak ko kasi ng tita niya, talagang hindi daw ho maasahan. So yung tita niya ho, ayun din ho talaga yung nagpaaral sa kanya. Kaya nung kinausap po kami ng tita niya, talagang nandun na ho talaga yung pagdidesisyon ko na, sige, itutuloy ko na. Tapos sinabi ko na rin ho yun kay mama. Sabi ko, ma, ako kinausap ako nung tita ni Joey May, tsaka nung mama niya, na ganito, ganyan. Sabi sa akin ni mama, sige, sabi niyo gano'n anak. Sabi ko, kung ano yung gusto mo, gumanon siya. Ikaw ba, gusto mo ba, gumanon siya? Sabi ko, ano naman kasi kasama ko naman siya. Ayun, hanggang ayun na ho yung mga plano. Talagang inaasikaso na ho namin yung time na yun. Pero yun nga ho, talagang wala na yun. Hindi na ho talaga yun yung plano ng Diyos sa akin. Dahil dalawang beses ako muntik ma-aksidente. 2 beses na ako niligtas sa aksidente na yun. At yun nga, talagang naghiwalay ho kami nun. Talagang inalis ho sa akin ng Diyos yung tao na yun. Pero nung inalis ho niya yun sa akin, nung inalis niya ho sa akin yung tao na yun, talagang iba ho eh. Sa madaling salita ho, naghiwalay kami sa kadahilanan ho na nabuntis ho siya ng ibang lalaki. Ito lang ho yun. Nung di ko ho alam talaga nung gagawin ko kasi sabi ko halos yung oras ko nasa yun eh. Halos di na nga umuwi sa sa bahay para lang makasama ko kayo, sabi ko sa kanya gano'n. Mas malalaman ko buntis ka sa ibang lalaki. Pero nandun ho talaga lang. Bumalik ho sa akin lahat nung sama ng loob ng galit. Halos hindi na ho ako makatulog noon. Hindi ko na ho sinabi kila mama. Yung pinagdadaon, pakiramdam ko na sa pinaka lowest part na uli ako ng buhay ko. Bumalik sa akin maging yung nakaraan ko sa asawa ko dati.
Sabi, nalangin mo sa Panginoon. Panginoon, sabi ko, napaka-pure naman ng intention ko eh. Ba't kailangan mangyari sa akin to? Ang sakit, sabi ko ganun. Akala ko sa movie ko lang mapapanood mga ganito. Naranasan ko pala. Ayun, masakit, sabi ko ganun. Bakit, sabi ko ganun? Halos sa'yo na yung onti na lang yung time ko sa pamilya ko, sa'yo ko hinaan. Hanggang doon, hanggang sa may kwarto, tatanong ako sa Panginoon, bakit? At humiga na ho ako noon, bigla akong sa kaloob-looban ko may nagsalita ho. Ang sabi ho sa akin, bakit mo hinahanap ang pag-ibig sa iba? Bakit hindi ka bumalik sa kung saan una kang inibig? Pagkarinig ko hunod mula sa kalooban ko, umiyak po ako. Na-guilty. Na-convict ko doon sa pagkakasabi ng Panginoon na bakit hindi ka bumalik sa kung saan una kang inibig. Kasi nahanap ko yung pag-ibig sa iba eh. Dahil ayun yung naging tumatak sa akin na ipapakita ko sa nanay mo na ipapakita ko sa'yo na kaya ko, hindi man sa'yo, sa iba. Hahanap ako. Ayun yung naging sa akin. Kaya nung nagsalita mula sa loob ko, bakit hindi bumalik sa saan una kang inibig? Talagang halos umiyak ko ako. Basang-basa nga ako ng luha yung unang ko. Sabi ko, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo sa mga pagmamatigas ko, sa pagtalikod ko sa iyo. Pero kahit ganun, hindi mo ako pinabayaan. Dumating mo sa akin, yung awit 51, yung dalangin ho ng ni Haring David nung pagkatapos niya makapasok kay Batseba. Ayun yung binasa ko, yung Psalm 51. Habang binabasa ko ho yun, talagang tumutuloy yung luha ko. Sinabi ko, pagkatas kong basahin yun, dumalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, sabi ko, alisin mo yung bigat na nararamdaman ko. Kasi ako hindi madali eh. Hindi na ho nakakatulog kasi yun nga, sabi ko nga, ayun ho talaga yung naging kahinaan ko. Dumating ho sa point na umiinom ho ako ng sleeping pills para makatulog ho. Dahil hindi madali eh. Pumapasok sa isip ko, sabi ko ganun, gusto ko siyang puntahan doon. Gusto ko siyang sumbatan, gusto kong magsalita sa kanya ng masasama. Gusto ko siyang sigawan. Pero sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip. Alisin mo lahat ng bigat. Hanggang sa pagkatas kong manalangin ho na yun, pagkalipas ho ng yun nga ho, nung June na, naka-attend na ho ako dito nun. Kasi sinabi ko nga kay mama yun. Sabi ko, attend na ako. Nagulat ho si mama. Sabi niya, maigi anak, sabi niya ganun. Talagang hindi ko muna sinabi yung dahilan kung bakit ho ako mag-umattend. Tapos yun nga, pagpasok ko nga ho nun dito sa church. Talagang iba ho talaga yung feeling. Naranasan ko agad yung talagang presensya niya, yung na-miss ko ho. Tapos pagkakita ho sa akin ng anak ko, ang laki ho ng ngiti niya. Kasi paulit-ulit niya tinatanong, ba't di ako sumasamba, sumamba na daw ako. Ang laki ho ng ngiti ng anak ko. Paglapit ko sa kanya, niyakap niya ako. Sabi niya, umattend ka na, gumanon siya sa akin. Medyo naluhaw ako noon. Talagang yun, umattend na ako. Tas after ho ng ilang linggo, ito na naman, nag-message nga ako sa akin itong dati kong asintahan. Nagsasorry ho siya.
Gusto niya mag-usap ho kami. Sabi ko nga ho, binasa ko yung message niya. Nagsasorry ko siya. Sabi ko, edi, hindi ko muna na-replyan. Nanalangin ho ako doon sa may kwarto. Sabi ko, Panginoon, napakahirap magpatawad. Lalo pag ganito yung ginawa sa'yo. Tapos, ayun nga ho, pinaalala ho sa akin ng Panginoon yung dalangin ko. Kasi yung dalangin ko, bigyan niya ako ng kapayapaan sa puso at isip. Pinaalala niya sa akin yun. Na paano ka nga ho talaga, madali ho sa Panginoon na bigyan ka ng kapayapaan. Pero syempre, kailangan mong i-release yun. Paano ka nga ho talaga bibigyan ng kapayapaan paano ka magkakaroon ng kapayapaan na ibibigay ng Panginoon kung sa puso mo, nandun yung galit. Kaya nga nung talagang binasa ko yung message niya. Kahit ho siya nagulat dun sa response ko sa kanya. Inaasahan niya, magagalit ako. Inaasahan niya, mumurahin ko siya or what. Inaasahan niya kung ano-anong salita, aano ko sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, okay na ako. Kung ano man yung ginawa mo sa akin, kako, pinapatawad na kita. Sabi ko, bahala na ang Panginoon kung saan niya. Kasi nung dinadalahin ko sa payon, sabi ko sa kanya, tuwing pag alas 3 ho ng madaling araw, pag naka-work from home ho ako sa bahay, pag alas 3 ho ng madaling araw, talagang dumadalahin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Panginoon, sabi ko, sinsuko ko sa iyo lahat ng kahinaan ko. Kasi kung ako lang yung sa sarili ko lang talaga, hindi ko kaya eh. Sabi ko ganun sa kanya. Pero dahil nga sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya, naranasan ko pa rin pag-ibig ng Panginoon sa akin. Kaya nga nung nakipag-usap ako dun sa dati kong kasintahan, mapayapa. Sinabi ko sa kanya na sabi ko pa nga sa kanya, idadalangin kita. Sabi ko, maging masaya ka dun sa lalaki na makakasama mo sa asawa mo yung nakabuntis sa kanya. At talagang nagpapasalamat ho ako sa Panginoon at isa ko pa rin po pinagpapasalamat talagang bago talaga ako nakabalik dito. Talagang inalis ng Panginoon lahat nung talagang poot or natanim na galit sa puso ko. Dahil ho, nung June rin po, talagang nung buwan ho na yun, talagang napakadami nangyari. Nakausap ko ho yung nanay ng anak ko. Dahil nga ho, wala naman ho kasi sa may plano, kumbaga parang binati ko lang ho kasi birthday ho nung nanay ng anak ko. Binati ko ho at nalaman ko ho na engaged na rin ho siya. Bali, nag-propose ho yung bago niyang kasintahan ngayon. So, next year ho, kaasali sila. Siyempre, binati ko ho. Tapos, siyempre, yung response na ina-expect ko, magte-thank you siya. Nag-thank you naman ho. Pero, nasundan pa yun, sabi niya, Rael, sabi niya ganon, kung ano man yung nangyari sa atin, patawarin mo ko kung umabot tayo sa ganito, sabi niya. Kasi yung pagkabasa ko, sabi ko, iba eh. Kaya ang reply ko sa kanya, sabi kong ganon, baka ito na ako, sabi ko, alam mo dyan, baka ito na yung oras na binigay ng Panginoon para magkapatawaran tayo. Kasi 3 taon mula 2022, nandun yung bigat. Alam niyo yung parang hindi na yung pagod na hindi na kukuha sa pagtulog. Alam mong may sa puso mo. Pagka nagme-message siya, pag nakikita ko pa lang yung pangalan niya sa may cellphone ko, parang minsan bumabalik yung galit ko. Pero nung time na ho yun, sabi niya sa akin, Rael, sabi niya, alam mo, sabi niya gano'n, patawarin mo ako, sabi niya gano'n. Hindi ako aware, sabi niya gano'n, hindi ako aware sa mga nagawa ko sa iyo noon. Hindi ako aware na
panloloko na pala yung ginagawa ko sa'yo. Gumano siya sa akin. Habang binabasa ko yun, talagang umiiyak ako. Sabi ko, baka ito na yung yung oras na binigay ng Panginoon para kapatawaran tayo. Sabi ko sa kanya, patawarin mo din ako sa mga naging mahina ako. Sabi ko sa kanya ganun. Nagkaroon ako ng mga maling desisyon. Sabi ko ganun. Na naka-apekto. Pero sabi ko ganun. Dahil din sa Panginoon, sabi ko ganun. Nagpapasalamat talaga ako kasi doon ko naramdaman talaga yung gaan. Talagang tunay ho talaga pag ang Diyos ang gumawa. Talagang tunay na may pangyayari. Kaya yung naramdam ko yung sincerity nung pagsusori niya sa akin. Ang dami niya sinabi sa akin na halos ang tagal ko hong hinintay. Mula 2022 hanggang ngayon ko lang po narinig sa kanya yung mga ganong salita. At talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil oras na yon talagang nagkapatawaran ho kami. Purihin po ang Panginoon. At ngayon ho talagang, yun nga, sinasabi ko, bago ho talaga ako makabalik dito talagang inalis ng Panginoon lahat ng sama ng loob ko. Kahit nung ito lang hong recent, hindi ho talaga madali. Sobrang bigat ho kasi, sobrang ito lang hong June, fresh pa eh. Hindi ho talaga madali para sa akin, pero dahil nga ho, sa pag-ibig ng Panginoon, pinalitan niya ho. Pinalitan ho ng pag-ibig yun ng Panginoon. At hindi niya ho ako hinayaan na mamuhay sa kasalanan. At yun nga, talagang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na nakabalik po ako. At ito nga ho talaga yung nagkaroon nga ho ng crusade ho sa Nueva Ecija. Talagang nga rin ho talagang sumakto nga rin ho. Kasi ho, 12 years ago ho, Nueva Ecija din sa San Antonio. Ayun ho talaga yung time na kalakasan ho ng kabataan. Ayun ho yung gagamit, yung sabi ng ng Pastor Boy na gagamitin ho ang kabataan. At doon nga ho sa San Antonio, doon ako una talagang ginamit ng Diyos sa paghayo. At nagpapasalamat naman rin ho ako sa Panginoon. Talagang kahit na paunti-unti yung pagbabasa ko ng Biblia, at talaga naman ho talagang natapos ko. At doon ho talaga sa 12 years ago, doon ho ako ginamit ng Panginoon sa Nueva Ecija. Doon ho pinakauna kong hayo ho. Ang naging kasamahan ko, kagrupo ko noon, sila Kuya Johnny, si Kuya Derek, tapos si Jerome Puti ng Bangad, tapos si Ezekiel po, ang bunsong kapatid ho ng Ate Esther. Talagang naalala ko nga ho yun, yung hindi ko mahililimutan ho talaga sa lahat yun eh. Kasi unang hayo ho yun eh. Ang sabi ko nga ho kay Kuya Johnny noon, sabi ko, Kuya Johnny, sabi ko gano'n, first time ko hahayo eh. Sabi ko, baka naman pwedeng sa pang-4 or pang-5 na hayuan natin, doon mo na ako pagsalitain. Oh, sige Rael, walang problema. Sabi niya gano'n, o tara. E habang naglalakad ho kami, may nadaanan ho kami sa daan talagang malay katawan, as naninigarilyo ho. E nilapitan ho ng Kuya Johnny. Sabi ho ng Kuya Johnny, magandang araw ho, kami lang ho ay mga gaanyaya na sa darating ng crusade, sa gantong lugar, okay lang ho ba na masyaran namin ho kayo? Sabi nung lalaki, okay naman ho. Sabi ko, sige po. E di sabi niya ganon, tapos biglang tumingin sa akin. Sabi niya, Israel, sharan mo. Sabi ganon, patanggapin mo sa Panginoon. Sabi ko pa sa akin, gumubulong pa ako kay Kuya Johnny. Sabi ko, Kuya Johnny, sabi ko pang-4, di ba? Pang-4, pang-5. Hindi, sharan mo. Kumanya.
Kaya dun ko rin ho talagang nakita yung pagka ang utos ng Panginoon is talagang nandoon, igagalang at igagalang. Kasi nakahubad ho siya tapos naninigarilyo. Nung paglapit ko ho sa kanya, sabi niya ho sa akin, teka lang, pinatay niya ho yung sigarilyo, nagsuot ho siya ng damit, tapos humarap ho sa akin. Tapos doon ko na ho talaga, doon na ho sinimulan yung pag-share ko sa kanya, hanggang ako rin ho talaga, pinatanggap ko ho. Tapos yung pagkatas nung tumanggap naman ho sa Panginoon. Tapos tapos sabi ko, Kuya Johnny, sabi ko, pang-4, pang-5 Una pa lang yan, tapos binigay mo sa akin yung tatuan pa. kaya nagpapasalamat rin ako sa Panginoon dahil nga ito nga, sa may pagbalik ko, nakasama ho ako dun sa unang crusade. At yun nga, nung kasi pagbalik ko nga ho rito, meron ho kasi kaming GC. Nag-send po, sinend po ni Jeremy yung schedule. Tapos minend niya ho ako. Sabi niya, Kuya Rael, sabi niya, kasama ka ba sa crusade? Ang reply ko sa kanya, sabi ko, titingnan ko pa. Sabi ko gano'n. Nag-reply ho si Noah, huwag mong tingnan, mag-file ka ng leave, sumama ka. Gumanon siya sa akin. Di sabi ko, nag-react lang ho ako. Tumawa lang ho ako. Tapos kinabukasan ho, nagpaalam ho ako sa boss ko. Sabi ko, boss, sabi ko gano'n, magpapailaw ng leave sa ganitong sa August. 2 araw, so August 7, August 8. Kasi nga, ang balak ho kasi nila is, magmamotor nga ho kami. So, nagpaalam ho ako. Sabi niya, sandali, Rael, sabi niya gano'n. Hindi ko pa sigurado gumagano siya, kung papayagan kita, sabi niya gano'n. Titignan ko pa. Sagot ko sa kanya, wag mo tingnan. Ipa-approve mo, ma'am, yung gano'n. Sabi niya sa akin, nagulat ho siya. Nagulat ho siya sa amin gano'n. Sabi ko, di ma'am, kasi kailangan ko talaga yan. Sabi ko, kailangan ko. Sabi ko gano'n. Kahit pagbalik ko, sabi ko gano'n. Kahit tambak yung mga email dyan, gagawin ko, sabi ko gano'n. Payagan mo lang ako. Kaya ako sabi ko, sige na. Sabi niya, sige. Tingnan ko pa. Gumano uli siya. Sabi ko, ma'am, huwag mong tingnan Hanggang sa dumating nga ako yung araw ng linggo ng August na yun, talagang paano na. Pagtingin ko sa may tracker, sabi ko, ba't hindi pa na-approve? 2 araw na lang ho, talagang yung pinaka-live ko na. Kaya sabi kong gano'n, minessage ko siya as in our from. Sabi ko, ma'am, ba't yung ibang yung iba, in-approve mo? Sabi niya, hindi kasi walang mag-handle sa kanila. Pag 2 araw ka mawawala. Sabi niya, makakapagbukas ka ba ng doon, ng laptop doon? Sabi ko, kaya nga live, sabi kong gano'n Tapos magbubukasin mo ng laptop. Yun naman ho talaga is talagang ka-close ko naman ho. Hanggang sa 1 araw na lang ho, doon niya lang ho talaga in-approve. Kaya nagpapasalamat rin ho sa Panginoon dahil nga nakasama ko doon sa unang crusade, sa pagbalik ko sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At yun nga ho, talagang nung pagbiyahe namin doon, talagang hindi, gabi ho kami bumiyahe. And pagdating ho namin nga doon sa may Balagtas, kasi ako nga yung naging talagang navigator nila. Sa akin po yung map, talagang sumundo sila sa akin. Si Jerem, si Noah, si Jonathan, si EJ, sila sa amin, si Abby. Yun ho magkakasama, kami ho magkakasama nun. Hanggang sa karating ho kami ng Balagtas, medyo nagbagal na ho ako. Naabutan ho ni Noah. Sabi sa akin ni Noah, ano pare? Bumagal ka, sabi ko, pare, naantok na ako. Sabi niya, sige, pag may 7-Eleven, tigil tayo. Daanan ho namin, 7-Eleven, tumigil ho kami. Ako ho unang pumasok sa 7-Eleven kasi antok na ho ako. Pumili ho ako ng kape. Hanggang sa, ako rin unang luwas, nandun sila. Tapos nandun ho sa may gilid, nakaupo ho ako. Tinitingnan ko sila kasi nagkakatuwa sila dun sa may loob. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Nakatingin lang ho sa kanila. Tapos, sabi ko, Panginoon, salamat sa pagkakataon na to. Kasi, sabi kong ganon, napakasaya nila, sabi kong ganon. Ito yung ako yung na-miss ko na pakiramdam yung sa presensya mo lang, sabi kong ganon. Salamat sa pagkakataon na to kasi makakasama ko muli yung mga kapatid ko sa pananampalataya na magpuri sa'yo, sumamba sa'yo sa Espiritu at katotohanan. Sabi ko sa kanya yun. Talaga yung
sobrang galak na galak ako habang nasa biyahe kami. Kaya nung nagsimula na ho yung crusade, talagang yung feeling ko ho nun, parang halos simula ng crusade, matapos no, talagang yung hindi tumutuloy yung luha ko. Pupunta ako sa likod, pupunas na ako. Kasi ganun yung yung parang, eto pala yung talaga yung kulang sa akin. Kasi dahil nga, nalayo ako eh. Kaya, papasalamat ako sa biyaya ng Panginoon. Patuloy sa kabila ng pagmamatigas ko, sa pagtalikod ko sa Kanya, nandun pa rin yung pag-alaala niya sa akin. Kaya nga, mali rin talaga na hinanap ko yung pag-ibig na yun sa iba, dahil ang Diyos lang talaga ang tunay na umiibig sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, normal naman ho talaga na umibig eh. Ang sabi nga ho talaga sa, nandun naman ho rin ho sa Biblia, sa 1 John chapter 4, verse 8, ang sabi nga ho doon, ang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So sa akin lang nga is mali. Sa maling paraan ko na dumating ako sa point na doon ko na pinokus. Hindi na doon sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya nagpupuri o nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko, nandito pa rin ako nakatayo at pinagpapasalamat ko napakabuti sa buhay. Napakabuti niya. Siya ang banal na planet lion. Siya nagpapaganda ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga nung habang nagbabasa ho ako, ito yung talagang dumaan sa pagbabasa ko. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 10, ang Diyos ng lahat ng biyaya ang siyang tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghihirap ng maikling panahon, siya rin naman ang magpapaging ganap, magpapalakas, magbibigay at kakayanan at magpapatatag sa inyo. Kaya nga nung nabasa ko ito, talagang na-touch ho ako talagang. Sabi ko, Panginoon, ikaw nga ho talaga to. Sabi ko gano'n, pasalamat. Kaya nga, nung sineshare ko nga kay Mama yung mga ganun, talagang nagulat din si Mama. Sabi niya ganun. Kasi, nung sinabi ko na babalik ako, hindi naman niya alam kung ano yung reason ko, bakit ko siya sinabihan na atinduli ako. And, nag-iyakan ho kami. Talagang iba rin ho talaga yung pag ang nakaka-share mo is yung magulang mo. Talagang iba rin yung pag-comfort ng isang magulang sa anak. Ramdam na ramdam mo yung pagmamahal. Kasama ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sinasabi niya sa akin na yan siguro, yan din yung mga naging bunga ng pagtalikod mo. So, sabi nga ho ni Mama, pinakita lang sa iyo ng Panginoon kung ano yung magiging bunga ng mga ginawa mo, mga desisyon mo. So, maging ako, sabi ni Mama, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi kanya hinayaan talagang mapalayo. Sabi niya ganun sa akin si Mama. Talagang madalas ko talagang mag-sharing kami ni Mama. Kaya nga, sa oras na ito, wala akong ibang gagawin kundi pasalamatan siya, ibabalik ko sa kanya lahat ng pasasalamat, lahat ng kapurihan. To God be all the glory. Purihin po natin ang Panginoon.